buntag Dex o sa atong mga kauban sa Beast Channel, ang ato ang acting station manager si Ma'am Margie, Brad Tupi o ang atong mga kauban. Usab ang atong mga kaigsunan sa segundo distrito nagilangkuban sa 5 ka lungsod sa Don Victoriano, Bonifacio, Clarin, Tudela, Sinacaban o sa 2 ka dakbayan sa Tangog o sa Osamis City. May buntag kanatong tanan. Kumusta mga kaigsunan? Nasayod ako nga karong panahon na kung unsay inyong gibati meaning mga latest developments nga inyong nadumog o na obserbahan dito sa Kongreso. Karon sa atong pag-resume sa session sa 18th Congress under the leadership of Speaker Lord Alan Velasco, ang priorities mo ang vaccination para sa atong mga katawhan in support o sa effort sa atong presidente nining pag-curb sa maong pandemya o usab nga gitakol karon ang proposal for a charter change on the economic provisions. But as we resumed the session last January 18, anyong nabati nga mura kaog inyong nadungog ang supposed to be daily priority sa maong regular session mo ang privilege speech sa atong usa ka higala na si D.S. Marcolita o tungod kay ang iyahang maong privilege speech hisgot man og mga kalihukan diri sa ato ang distrito o gani naga-invade kato sa ato ang territorial jurisdiction sa atong mga programa o labaw sa tanan iya pong maliciously malay niya ang atong integridad kadungganan sa atong mga katawhan diri sa segundo distrito. As your representative sa Kongreso, we can't allow that to happen without also expressing our voice. Isip inyong representante to defend kaninyo mga misamusno o kusab ang integridad sa ato ang institusyon sa 18th Congress. Inyong nakita mga kaigsunan, gani ubay-ubay sa akong mga kahigalaan o kauban nga mibuhat sa usa ka remarks na unparliamentary ang iyang behavior kaysa sa diha nag-deliver sa privilege speech, wala man nato siya ibabagi atong di-extend ang maong courtesy. Pero inyong nakita nga sa diha kita na ang nag-deliver sa ato nga privilege speech, iyatang giharas, iyatang gidisrupt on the guise of technicality. Medyo bugoy-bugoy yun, no? Ang technicality nga iyahan gigamit kay sa parliamentary rules and procedure, any member can raise a point of order niya iyang ipagawas dito
kay I rise on the question of personal and collective privilege. Dili kuno ko maka-avail tungod kay na-appeal kuno ko sa listahan nga mo deliver of privilege speech on that particular session. No. The chair, Deputy Speaker Ropos Rodriguez, ang atong higala na representante sa Cagayan de Oro, ni role na wala ako makalinya dito sa mag-privilege speech on that day. So therefore, I can avail anytime my right to rise on a question on personal and collective privilege. O dito niyo makita mga kaigsonan, no, kung unsa ang iyahang intensyon o gani sa iyahang privilege speech, iya man gidamay ang DILG, ang atong kapulisan, ang DPWH, ang judiciary, iyahang gimalay. Pero mga kaigsonan, ayaw mo og kabalaka. Nasayod ako kung unsa inyong gibati sa mga text nga akong nadawat gikan kaninyo, nangumusta ka nako. I am personally okay, no? Wala tay gikabalakan. Dili mo angayan mag-uol bahin ka nako. Ang angayan nato nga kabalakan nga ang atong tinuod sitwasyon karon sa atong dakbayan o sa Distrito 2. We should be strong and united in order to defend the gains of the Duterte administration nga ang nabuhat niya sa atong distrito ang pagdismantle sa drug organization, sa organized crime group, o sa pagsugpo sa talamak nga corruption. Ang atong pagpreserba sa gains sa atong pagdevelop sa atong distrito o ang atong paghatag karon sa inyong mga lideres, sa atong mga mayores sa world-class services. Kay kini inyong higala, inyong sulugoon, bisan pa o kita under attack by the enemies of the state. Enemies na itong mga misamis nun. We remain strong, no? Bisan tuod o medyo upaw-upaw na ni, gamay na lang ang buhok na nabilin sa ulo, pero ang maong atake wala gihapon makatandog sa atong hinapay. Ang ato ang mga kalaban, mga enemies na to, mga they are now consolidating their forces through the media, social media. Inyo karong nadungog na ang mga antingog, mga kanhi spokesman with the late Mayor Aldong Parihitog, si Darwin Aguirre, ang Barog Kusames. No? Gamit na nila ang ilang mga connections ngadto sa kapulisan, sa gobyerno, dito sa Kongreso. No? Inyong ma-analyze ang panultion ni D.S. Marcolita nga apparently unta nagrepresentar sa mga kabos, pero inyong nakita nga ang kabos na beneficiary sa atong Love and Housing Project mo manoon ang iyahang gisupa. Ang usa ka congressman dito sa Picas Distrito, sabi ninyo mga kaigsonan, atong 2017 nagplano to ang the late mayor sa atong dakbayan nga modaga gobernador. Ang pagka 2019 ang posible nga iyang gigroup pagka-vice governor mo ang kanhi mayor sa Plaridel na karon mo representante sa district sa Picas Distrito. Ang drug money karon naglihok, bribing
sa mga tao nga ilahang babayaran para makatabang sa ilahang kausa. Daghan ba ang mga drug lord nga at large? Mga goons, tirador nila nga at large paghihapon. Although, ubay-ubay nila karon naa sa atong city jail o naa sa krani. Ang ilahang goal to be back in business and power after the Duterte administration. Plano sila na mo-fail og candidate sa 2022. Ang ilahang political ally sa Dakbayan nagpatawag na og meeting niadtong miaging semana sa mga former barangay captains katong mga beneficiaries of the previous regime. Ang pangutana mga kaigsunan, do we allow this to happen? Ato kunong handurawon ang atong kahimtang sa panahon ang proliferation sa illegal drugs diha sa atong distrito, sa atong Dakbayan. Kita nahimo nga drug capital sa Mindanao. Ang prison order, hold up dito, hold up dire, carnapping dito, murders, left and right. Mo kana ang kahimtang nato adtong milabay nga panahon, which is completely changed under the Duterte administration tungod sa atong pagsuporta o pagtabang. Of course, we should not allow that to happen again. Dili, never and never again. We should not allow to happen again. Mo kana ang real situation mga kaigsuonan nga we should work together and address together. O kakong ikapasalig kanino, as long as I am your leader, I'll continue to lead, to do what is good, to continue doing right, and to fight against the enemies of the Misamisman. Apan subo kayo nato palandongon mga kaigsunan, napipilas sa atong mga kaigsunan, mga young professionals, misguided sa paggamit sa social media. Naabusahan o nakadaot sa katilingban. Take the case, mga kaigsunan, sa post nining musunod. Si Marie Joy sa Ahero. Kini siya taga Bernard Subdivision sa Dakbayan sa Osamis. Beneficiary sa ato ang programa. Kaya ang iyang father-in-law na hospital diri sa Dakbayan sa Manila nagtagaan og suporta sa atong medical assistance, I think not less than 100,000 pesos. Ayan bana usa ka negosyante na nangontrata sa DPWH, and then ako lang nadunggan dugay na bayari sa DPWH ambot nanong kita mo ipasangin lang nga ang DPWH independent ka na, dili ginabayad kung dili sakto ang pagkatrabaho o dili kompleto. Iyang kauban sa iyang Viber chat si Mr. Chris Grant, lab tech sa laboratory technician sa Mayor Hilarion A. Ramiro Hospital. Dugay ni siya nag-GO, job order sa hospital. Taga Calamba,
katagaan o oportunidad na makatrabaho dito. Pagpasar na to sa medical center law, na created ang position o nahimo siyang regular na promote. Karon usa ka laboratory technician kay dili man siya usa ka licensed medical technologist. Si Miss Baruga unsa bay lang nakaon nga sa ilahang Viber chat ila kong gilibak gitunglo matod pa nila sa ilang Viber chat na ako kuno hapit na mamatay o gidialysis na. Ang usa ka machine kay doon na may pulo ka machine karon bag-o nga na-work out na to. Ikan diri sa Kauluhan nga gidugang sa dialysis machine diha sa Mars Medical Center kay tungod sa kadaghan hangyo diri nako nga ma-accommodate apan kulang man atong machine so atong gipaningkamutan nga nadumangan ang usa kuno adto nga machine ako kunong gidala diri sa balay ug usa ka nurse po sa Mars Medical Center nag-privately handle sa maong pagdialysis kanako. Kining tanan gibuhatan na og clarification ni Dr. Santiago nga intact ang napulo ka dialysis machine ug dili na tinuod. Mo ganing gawas nga dili tinuod ang ilang gisulti o abi ninyo pag anin ako diri sa Manila the day before pagbukas tong session at sa St. Luke's Medical Center nakikita sa konduktor para pag-meet sa usa ka medical check-up o laboratory test o kaluoy sa Dios maayo ang atong resulta. Ang creatinine, no? Usually pag mag-dialysis ka, apektihan mong kidney, imong creatinine taas tayo. So sa laboratory test on January 17, ang akong creatinine 0.70. Ang reference interval, ang minimum 0.70, ang pinakamataas 1.30. Mo ka na ang normal. Akong ipakita mga kaigsunan ang maong resulta sa creatinine. Maklaro ba? Akong continue pagbasa, ang akong fasting blood sugar. Although I am a diabetic patient, but at that time, ang akong result ko kayo, 89, with a reference interval of less than 100. Ang akong regular na HbA1c, no, which is supposed to be 7.1 ako sa miagi o karon nahimo ng 6.9, no. So ako lang katingalahan ni Rejoy, Chris Gran, Karen, unsa bay akong sala ninyo mga anak nganong inyo man kong gilibak o gitunglo sa inyong Viber chat. Nalimtan ba ninyo ang mga kayuhan na akong nabuhat sa atong komunidad ug sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Nayo sa ka-empleyado sa Department of Agrarian Reform, si Mr. Lauro Cantago. Siguro wala na nila ang mabuhat sa iyang opisina, no? Siya po mo'y nag-live o nagpasulod sa Viber communication sa DAP sa privilege speech ni D.S. Marcolita, no?
Kaninoon si Lauro Cartago, na-assign ni Stango. Dugay-dugay na po ni sa daan. No? Siguro, iya po, ginahan siguro ni siya na mo-testify. Kaya kung nakita nako nga medyo irregularity sa daan, kanang pang-distribute sa title sa OLP, katong Operation Land Reform Program, nga diya sa dakbayan sa Tanggol, dunay pipila ka mga tao, akong nahibawan, nakita ginako ang title, na dili siya sumuhan, waga na siya physically magpuyo diha, bisang tuod ang iyang mga ginikanan, iyang mga igsuon taga-Tanggol, na isyuhan ng title. No? So, atong tanawon na ni diha sa dar, o ato bang ipa-investigate sa Kongreso, o siguro, kani si Mr. Cartago, ubay-ubay bawaan, I hope dili siya appeal sa maong irregularities. Mr. Edwin Ramos. Moni ang post ni Mr. Edwin Ramos. Mr. Edwin Ramos. Imong adlaw sa rikuning naabot na. Imong gibinuangan ang mga maayong tao sa Misamis Occidental. You don't deserve to be their congressman. Ikinsa ba ni si Erwin Ramos? Dili ka taga Misamis Occidental, taga Dipolog ka, no? Wala kay katungod nga mo atake nako kay dili ka akong constituents. Pero apan checking mga kaigsunan, kini si Erwin Ramos, naminyo ni taga Osanes. No? Respetuhan po niya kay maayod ang pamilya ni ang iyahang naminyuan. Pero nakasabot po siyang gibati kay siya anak or stepson sa kanhing mayor sa Don Victoriano. Siguro iyang hinahan si kanhi Vice Mayor Annabel Rama kay Annabel Hamoy kay mo may gipilde, mo may napilde karon ni Mayor Boralyon atong 2019 election. Si Erwin Ramos, stepson kani siya ni kanhi Mayor Rodi Luna. Unsa may hinungdan nga nung si Rodi Luna nagka-enkwentro ni adtong miaging eleksyon, no? Tungod sa ato ang pagigbisog sa druga, tungod sa ato ang pagpagigbisog sa organized crime group, o pagpagigbisog na to batok sa corruption. During his administration dito sa Don Victoriano, patay dito, patay diya. Kung kinsay musupak na to, musupak niya, patay dayon. No, ang mga subanen leaders nga mupagawa sa ilahang tingog nga wala makagusto sa iyang administrasyon, patay dayon. No? Organized crime bro. So at that time, nag-uban me. No? We were together in the 2013-2016 election. Ako na siyang gi-advisean nga daugon taning maong eleksyon at 2016 nga walay patay. So akong gipa-dismantle ang iyang organized crime group. Akong gipa-pull out. Apan tungod lagi kay wala niya mapanton ang corruption dito sa Don Victoriano, ug nagpadayon gihapon siya sa pagsuporta sa atong gikumbati sa mga drug personalities. Tingnan naman, there was one time, no, nga nagpatawag og meeting as their congressman, tanang mayores sa segundo distrito, present si kanhi Mayor Rodi Luna, kauban sa mga chief of police, kauban sa mga PDEA. So, on that meeting, among gihanay o ang mga kalihukan para ma-declare, ma-work out nga ma-drug free ang segundo distrito. Ma-drug free ang kada munisipyo, kada dakbayan. Human sa maong meeting, 2 days after, gitawagan ko sa director sa PDEA. Nangutana siya nako kung unsay profile ni Mayor Rodi Luna, kay nangayo og appointment sa iyaha. Akong gibounce kay akong pagtuo, ako siyang kauban og sincero kami sa kumbate sa war on drugs.
Apan pag-abot sa maong appointment nila, may tawag na ko ang direktor. Niyon siya, hibalo makakong kung kinsay kauban ni Mayor Rudy Luna nga makikita na ko. Ngayon ko ni mo dag pasaylo, matod pa sa direktor. Na wala niya atubanga. Kaya ang iyang kauban dito, si kanhing dalit board member Ardot Paruhino o si Mr. Maning Francisco alias Lapat. So, iyon na anak ko na-embarrass sa maong sitwasyon. And after that, wala na siya magpakita nako. Until na isyuhan siya o warrant of arrest, nagtago-tago siya sa kaso ng murder, o motoy nahitabo nga in the last election, bisan sa tag 1,000 pesos panghatag niya, daga niya o councilor, wala na siya kadaog sa Don Victoriano. Napildi ang iyahang asawa nga mao'y kandidato pagkamayor. I understand, Mr. Ramos, sa imuhang sentimento, pero palihog lang, ayaw apil-apil diri sa politika. Kaya dili man ka butante, no? Respetuoy ang gwapo na integridad sa imong sa pamilya sa imong asawa. Kini with due respect, no, mga leaders, mga taga-Dipolog sa Boca del Norte, mga maayong tao sila, no. But do not like intel reports nga miabot ka nato, no, at the height sa atong war on drugs and in the fight against organized crime group, no, nga ang katong mga drug personalities they were cited somewhere in Dipolog before. Munang karon doon na reports kaya sa ako nga ang mga armas, no, sa mga drug personalities dito uban gitaguan sa Dipolog. So munang atong kasuspitsuhan karon nga kani po mga abogado, no, sa kauban ni D.S. Marcolita og nagdipinsa, no, ang nagreklamo sa atong mayor sa Dakbayan, puro taga Dipolog, no. Ang abogado ni Nete nga may file og administrative charge sa atong mayor nga wala gani i-disclose kung kinsa ang iyang claim, sila na kapirma. So makita nimo ang connection nining mga abogado, nining mga tawhana nga nagbihok karon, no. So this is pattern of the consolidation of forces sa mga drug personalities and ang mga organized crime. Si Mr. Darwin Aguirre may nabuhi na sa, no? Sige na pong tagaw to, labi na karon nga ngiyahang igsuon nga previously market vendors sa Dakbayan sa Osamis na appeal sa reforms, no, nga nasagasaan sa reforms nga gi-introduce sa Asinso Osamis State, no. Kay simple karon ang atong merkado publiko sa Dakbayan sa Osamis ubos sa pagpaningkamot sa Asinso Osamis State ni Mayor Ando, gawas nga gi-improve, gigwapo physically nga mas komportable sa atong mga katawhan sa pangumpra uban sa mga paglimpyo mo sa ang integridad sa mga vendors nga namaligya, that they should be law-abiding citizens, no, mo bayad og insaktong buhis og walay gitawag na connection, walay mga negosyo na mga illegal, mga negosyo na konektado sa illegal drugs. Na yung usa ka dealer diha, usa ka vendor diha daghan og stores, no, based on the report kay doon na naman sa mga kauban nila sa una sa drug proliferations of illegal drugs na nagbago na sa, no, based on the report of that personality nga kanang tawhana kauban jud sila na siya mo'y magkolekta sa maong proceeds sa illegal drugs.
o sa komisyon sa mga kanhi officials nga nagdumala sa dakbayan. So, kining mga butanga, this is corruption, muna ang gikumbati sa administrasyon, sa asenso sa ministry ni Mayor Ando, o pagpadayon sa pagkikbisog sa ginadiling droga. Siyempre, understandable, kay si Darwin Aguirre, kanhi man siya spokesman ni the late Mayor Rinaldo Paruhinog. So, nakadumdum ko mga kaigsuonan. No. Kay sa ako nang giingon, kining atong krusada karon pagpakikumbati against all illegals in support sa strong leadership sa ato ang presidente. Nadumduman ako, no? Kay karon sa ang na atong city jail, no, katong murder suspect sa komentarista nga si Ratchada na karon diha sa atong city jail. Ang murder suspect ni dalit Vice Mayor na karon diha sa atong city jail. Ang usa na namatay on cardiac arrest, no, that was sometime late last year. Ako lang madumduman at the time nga di murder town si Vice Mayor Romero tungod sa kahadlok. Wala gyud ni barok ato, no, bisan gani sa mga igsuon niya, naglisod tag kuha og mupirma as complainant, no, tungod na sa kahadlok, kasi pwede mahadlok atong panahon na, no? Pero napangitaan din nato og paagi nga dunay testigos, no, nga mibarok, no, tungod sa pag-aron ang iyahang kayo og mo'y hinungdan nga na-identify, nasolbat ang crime o nadakpan ang maong murder suspect na naakaroon diha sa prisuhan. So, kanang mga naggubot-gubot karon sa social media, nag-maliciously o pandaot kanato, no, sa atong mga kauban sa pagpangalangad under the trust of good governance. So, unsa may ilang gusto kaning mga kriminala, kaning mga tawhana, kung gusto na mabalik ang mayaging panahon nga ang peace and order, kita lang nimo naidaghan nga bangis-bangis nga mga motor na ang 45 sa kilid. Unsa may inyong gusto karon nga makagawas ng mga tawhana? Darwin Aguirre nga makagawas ng mga tawhana? O basin og makagawas na, no, nga gi-consider ba kanilang traitor o ikaw may mauna? So akong hangyo lang ninyo, please don't threaten us and don't threaten our people, because together with the Misamisnon, we will fight you to the end. Dex, kinsa pa imong nadunggan ng atong ipagawas. Anyway, mga kaigsoona, kining ilahang mga lihok karon, muna ni ang ilang mga preparatory, no, for 2022. Ay tungod lagi sa ilahang panlantaw nga matapos na ang term ni Presidente o the new President, maka-establish sila connections, basin ba siguro og nasayop sila. O nasayop kita nga ang mga misamis nun, isog na gyud nga mobaro nga dili na gyud mahitabo
No. So kana karong mga tao nga naglihok bato kanato, amo na yung mga tao nga gusto mo balik sa gahom o balik ang negosyo sa mga drug personalities. Abi ninyo mga kaigsonan, last 2018, while we were already planning out for the 2019 election, ako tungod sa kagustuhan sa akong pamilya, nagplano na gyud na mo retire sa politika. Kay kung ato lagi itong reviewon ang atong nag-aagiya gawas sa ato ang pagserbisyo, paghatag social services, pagpadevelop sa ato ang distrito na inyong maobserbahan karon, makita karon na ang wala mabuhat sa pila ka tuig sa atong mga nasundan sa pagsiminto sa atong kadalanan, no? Atong nabuhat paghatag sa maong world-class services. Apan bisan sa atong dedicated nga pagserbisyo, naagyapon ang pagsulay. No? Katong mga paghasi sa atong kinabuhi o kaning mga pagpanghasi karon usab sa ato ang mga partners. No? So, ang among plano, akong plano nga siguro mahumaning usa ka term 2019 to 2022, and then mabuhat na to tanan kutob sa atong mahimo nga ikalipay sa atong mga katawhan, and then retired for public service. Mo man gani hinungdan na sa ato ang grupo, sa atong political group, ato yung paningkamutan, I personally endorse and work hard sa kadaugan ni kanhi Mayor now Governor Philip Tan. Kay ako gituhuan uban sa ato ang mga kaubang lideres gikan sa barangay nga siya usa ka maayong leader nga ma-partner sa inyong congressman sa pagpalambo dili lang sa atong distrito kundi sa tibuok probinsya. Na kung giunsa nato pagpangalagad ang segundo distrito, usab tungod kay siya taga segundo distrito, mahimo usab ang paghatag sa maong serbisyo pagpalambo sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. So mo kana ang ato ang munay hinungdan, munay history why we work hard and the people support us, no? Muna ang overwhelming kadaugan sa 20-18-0. Kay abi ninyo, ako I believe that there is no monopoly on good leadership, no? So muna ang ako, I am really for the training of the other Misamisnon professionals to continue what we have started. Kay honestly, sa akong pamilya, no, wala gyoy interesado. No, sila pa'y naghangit na ko nga tama na. No, si kung asawa, bisan tuod abogada, si Attorney Bird, dili siya interesado sa politika. Ang akong eldest daughter, si Attorney Altia, o akong name, si akong junior, si Attorney Hendry. No, another time, si Mayor Ando, wala na interest. No, he was focused on business and his personal kuan sa iyahang kinabuhi. Pero as a matter of fact, no, si Mayor Ando ni kuan na lang na on the later part kay honestly ako I was really grooming ang si kanhi acting Mayor Ernie Luansing Jr., no, na matagaan og
oportunidad because I really admire her integrity. Fighter sa ko. No, so mo gito among original nga pagasuportahan nga matagaag chance no pag-lead sa dakbayan sa Osamis. Pero walay swerte kay unsaon pud tong iyahang administrator. So I told here no na ang imong administrator medyo mo'y na himong author sa corruption sa dakbayan, cash advance diri, binilyo na cash advance dito, nangalang pigit na ng taon ang mga empleyado sa gobyerno. Lately, karon na ay kuha disallowance 30 million pesos para gipalit sa libro. Nya asa man daw ng libro ha karon nagamit ba sa tong mga kabataan? So iya man pong giawa tong acquisition sa libro during the panahon sa Parohinog case, Parohinog times. So tungod ngadto ni-confide na ko si Kanhi Mayura na dili na lang siya modagan. So nagka-problema in town ang atong grupo until finally ang mga barangay captains naghangyo kang Mayor Ando na matagaan og kahigayunan na dawaton ni Mayor Ando ang pagdagan sa maong pagkamayor sa ato ang dakbayan. So muna ang history no sa pagdagan ni Mayor Ando sa dakbayan sa Osamis no. So iyon ana the plan is after serving the people to 2022 as to retire and then allow these leaders who have been performing well no to continue kung unsay angayan pang buhaton para makabot ang usa ka paglambo sa ato ang distrito o sa ato ang dakbayan no. So ang ato ang sa karon no takan bitaw guys ko tong politika wala lang sa itay politika kanang kontra naglihok ang politika pero ato trabaho lang sa na napaka sa midterm we have to continue to serve no until mahuman ang atong term pagka congressman no kay kaning politika god no, sama sa ilang gisugdan karon basta maghisgot kag politika divisive gid kayo no so unsa na karon ug mapuhon mag-hearing ang Good Government Committee sa Congress kining maong hearing that is in relation sa resolution nga gifile ni D.S. Marcolita mahitungod kuno sa irregularity sa implementation alleged irregularity sa implementation sa Lamaan Housing project kining maong hearing mo na pud lang gi-circulate karon nga gi-mislead nila ang mga katawhan naay certain Mr. Villarin pero di man tani taga diri Aluran pataka dayon post nga ug mapuhon ko nung adlaw mga sakwati na kuno ang mga agencies involved appeal contractor nga na engage in the implementation of the project no so wala continuation lang niya no actually kung mag-file kag resolution diya sa Kongreso aksyonan magidang na no and then kanang maong resolution mo magaling ng og maapuhon na ayaw mo kabalaka mga katawhan at mga supporters of mga government agencies invited. I will be there to protect your interest no normal process lang na ang pagkuan sa investigasyon no og gani kanang maong investigasyon wala pa na madesisyon sa committee no og mapuhon pa desisyonan whether to proceed or not kay dili pa man define kung unsa ang gitawag nga alleged illegal demolition kay ang posisyon sa syudad wala may nag-demolish no
na naman gani ang position paper sa Office of the Solicitor General na nga nag-mention nga even assuming for the sake of argument nga nag-demolish ang dakbayan sa Usamis katungod sa dakbayan sa Usamis under their powers vested sa local government code sa pag-demolish kung naay mga structures sa mga informal settlers under Section 9 of the Road Right of Way law but anyway di lang sa nato na isgotan dire ako lang ipaabot na to sa mga katawan na kanang gipang circulate na gapang chut diha nga hearing ko no umapon sa kongreso gipang handlok mo ilahang mga part na sa ilaha karong demolition part na sa papanghadlok part na sa ilang pagpangilad in order to gain confidence. Kini atong Lamaan Housing Project mga kaigsunan, klaro man kayo na sa over 100 beneficiaries usara ang nagsupak-supak, nga unta ang nagsupak-supak gawas nga bayaran ang naama na ang bayad sa property, naa diha sa korte karon kay gi-deposit man entitled man ta siya tagaan man ta siya pud og mga units kay ang mga beneficiaries ana katuraman sa ang mga namuyo but bisan sa pagsupak-supak niya bisan pagsakay sa mga drug personalities sa ato ang mga kritiko nga gusto mobalik na wala na dili ta mabalaka kay ato ginang tiwason pagkakaroon inyong makita ipakita unya sa kuan na there are four different buildings so ang kanang duha ka buildings mo kana ang phase 1 phase 2 mahuman na karon by March karon 2021 na naputay 80 million pesos nga gibutang diha karon para matiwas tong third phase kay kana karon nga duha ka units na sa mga over 50 less than 60 ka mga beneficiaries ang makapuyo niya sa ato nang gibensyon mga almost more or less 100 beneficiaries na so kanang third unit muna na ang gikan sa kaniri paingon dito sa likod and then of course kay ang local government units nga mga tao'y nag-ariglar nag-appropriate og pondo pagbayad sa mga tagya sa yuta so naapamandiha ang mga 5 siguro ka pamilya nga wala pa ma-resolve ang expropriation case now pag ma-resolve na then ma-issue ang rate of possession and rate of demolition ay mo kabalaka mga kaigsunan sa Lamaan o mga katauhan mga kaigsunan po sa segundo distrito I will personally monitor on the execution sa maong rate atong suportahan nga mapadayon nga katong mga obstructionist nga nagbabag para sa kaayuhan babagan ang kaayuhan sa mga katawhan sa mga informal settlers atong nga pobre ayaw mo kabalaka kay atong i-appeal og bulldoze na kung kinsa na mga obstructionist nga mag-appeal diha ato ning prohekto para ni sa mga tao o klaro kayo ang mga tao nga namuyo wala mo reklamo nalipay kay natagaan o kahigayunan nga ma-asinso maka-puyo sa usa ka sanitize safety nga pamuyo andayon gibabag-babagan ay mo kabalaka I'll continue to fight for your cause so ang ato pong malaubang o ang wala na diya kalimti katong atong mga urban poor inyo nang nakita nga katong release nato nga 15 million pesos diya doon ay mo or less 20 units ang ato ang local government units under Mayor Ando Waminal ang Asinso Samistin
gi-adapt na ang maong program as usa ka resettlement area no sa LGU, o doon na po'y pundo nga ilang gikuan, makita na diha nga ng mga additional units at bang kana pundo na sa local government units, o tungod kay kulang pa man. Ibalo ko nga almost 200 na mga urban core diha. We have been working together with Mayor Ando. Yun siya po 2021 doon na po sa pundo siya mo mag-handle sa piling, o doon na po tayo additional 50 million pesos na para additional number of houses para sa atong Malaoban Urban Core project. So again, mga kaigsunan ko sa Segundo Distrito, ayaw mo kabalaka. No. Ayaw ko ninyo o kaluy, no? Nasayod ko sa inyong gibati. Ang ato ang tagaan yung pagtagad ang kinimaong sitwasyon nga angayan ta magkahiusa. We need to be very strong to continue to fight against the menace of illegal drugs. These drug personalities, including their connections. And again, tungod sa inyong suporta, tungod sa inyong inspirasyon nga gihatag kanako o sa ato mga mayores diri sa Segundo Distrito, we are in control of the situation. We will continue to fight for the good and welfare of the Misamisnon sa Segundo Distrito o sa tibuok probinsya. Next, I am now open to answer any questions gikan sa atong mga katawhan nga atong gialagaran, do gikan kaninyo. Of course, dili kang Marcolita kinsa man siya siniswerte. Okay, next. Kung ang nahitabo nimo karon sama sa sanglitanan sa mga tigulang nga miingon sila nga ang mangga nga walay bunga, walay mamato. Pero ang mangga kuno nga daghan og bunga naagyoy mamato. Dili makita man o mahikap na to ang imong sakripisyo, no? Daghang kang nahimo diri sa distrito. Og sa imong political will, firm nga stand mo to fight against criminalities, especially sa illegal drugs, daghan kag nasagasaan. So, with all these things, na mga batiko sa imo, nining mga tawhana, mga pagdaot, apil na pamilya, apil imong mga amigo, sa pagdaot, mga supporter nimo. Kining tanan, wala ba ni makahatag og kaluya nimo, frustration o matawag tag pagkadismaya isip usa ka public servant para mahibaw-an pod sa atong mga kaigsuonon nga naminaw karon? Well, Brad Tupi, mahinoklogon kay ang imong pangutana. Sama kaninyo ako, sa kanta pa, ako ay tao lamang. I am also just human. No? So, sama sa katao, ang mag-atubang sa mga pagsulay, mga challenges. No? Pero sa ako nang giingon, Brad Tupi, mga kaigsuonan ko, kining mga maong pagsulay, wala gid ni makatandog sa ako ang lig-on nga pagbati o commitment sa pagpangalagad diha kaninyo. Although I put it in a figure of speech nga wala makatandog sa gamay nga lang nga hinapay sa atong buhok. No? Tungod ka na sa strong nga suporta o inspiration sa mga katawhan. Yes, naay frustrations sama sa akong i-mention na earlier. Frustrated ko atong tulo nga sa ilahang Bible chat. Kay kaila ang duha adto, kaila nako. As I said, puros na beneficiary sa atong program.
no? Kung bato akong gingon kung unsabay akong sala, unsabay sala sa mga katawhan kanila. But probably ako lang sa sila kung gisabot ka ng gitawag na to improper use sa social media mo nang delikado kay nang naaba ka ng ato ang kuan nga usahay kining wa na tay laing matrabaho ang atong regular nga function sa atong opisina na-disturbo kay tuan na lang sa Facebook kana usahay kanang sa social media, pagpamati news mo nang kinahanglan lagi, we have to be very vigilant, no? Kanang sa paggamit o sa pagpamati na dito lang tadayon po usahay kay atong higala ang nagtang na dito lang nato pud ilay wa ta kay balo og sa inyo, no? So and even that action of kanang sa akong kauban sa as I said in my privilege speech, no? Akong gi-consider nga usa ka higala si D.S. Marcolita, and I have extended to him the warmness of friendship, and I was even mentioning on many occasions nga dunay personal nga interactions, no, nga tong mga favor nga iyang gihanyo kanako, no. Wa ko po mag-expect nga madutlan ba day siya, no, sa gitawag nga kining evils, no, of I don't know whether knowingly or unknowingly, no, nakabantay ba siya nga nasudlan siya, no, nakapenetrate sa iyaha ang mga drug personalities are evils of our society, no. So but on the other hand, no, sa mga text, sa mga mensaheng ipaabot kanako o sa inspiration sa atong mga leaders paingon sa mga katawhan nga atong natabangan, that enough makes me strong, and not only me na nahimong strong but the people are strong enough, no, that we should fight together para ang nahitabo sa miaging panahon dili na mabalik sa atong dakbayan, sa atong distrito o sa atong probinsya. Follow-up nga pangutana kong sa usa sa kuan ni Congressman Marcolita, ginganlan kanito demolition man nino sa ames. Kining tanan nga nahitabo nga iyang intervention din sa project na to diri sa Lamaan, din iyang i-circulate through media na wala ba ka ni kalabutan sa mga nasagasaan nimo diri sa dakbayan sa Sames, labi na sa mga drug personalities, or katong dunay gitawag na to political ambition kay di kalikayan paingon na ta sa October filing for 2022. Ang tinod ka Brad Tupi, kanang punto nga imong gidrive, dili na gina maglayo. Kay as a matter of fact, sa latest pod nga post ni Darwin Aguirre, ningon naman sila nga iyang dadon ang kanang mga fish vendors, ang kanang mga nasagasaan sa reforma sa Asinso Osamis team dito kang Marcolita. And then in one of the statements today is Marcolita, ningon siya nga kanang iyaha kung tagaan og pagtagad. So unsa pa may imo ang analysis ana nga connection? Si Darwin nga spokesman kanhi ni Mayor Aldong Paruhino o si D.S. Marcolita nga iyahang gi-champion ang usa ka tawo, no, ang usa ka pamilya nga naay connection usab sa drug personalities diri sa ato ang dakbayan. So muna akong gingon nga kita mga katawhan nasayod ako nga war strong enough, nahigmata kita, no, nga we should not allow these people to win back, no, and do that business of illegal drugs and be in power and manghadlok sa mga katawan, no, through their organized crime group, no. So ang days sa pagpanghadlok Kung
Doon ay mga isyu karon nga gibato sa mga local media, particularly sa District 1 nga mingon sila nga dunay ghost project ang District 2 tungod kay ang Lamaan Housing Project ngano kuno nga nag 71% certification of completion sa bulan sa January, when in fact nagsugod man ni sa bulan sa Abril. Pwede na ito mahatagan o karinawan kung about ang implementation sa Lamaan Housing Project. Dex, una sa tanan, ang DPWH may makatubag anak. No? Kadua sa kanang ilang pakutana, kanang taga District 1, ibo magkaana kung kinsa nagpaluyo anak, klaro man ang naa, di ba? Kung giingon nga mo man ang taang ilang amo, no, kana siya, no, si Taboy Neri nga nag-post niya na gipaila naman na natog libel case naman ay pending libel case karon sa RTC sa Calamba. Mo gina ang iyahang style, no, pagpangatake panahon sa eleksyon tungod kay kontra niya si Mayor Villanueva. Maayo man ay mayor sa lungsod sa Calamba. So atong higala og ato kong nasuportahan munang tuod kay higala ko sa iyang kontras politika, iya po kong ikontra. Iyang tamas-tamasan, iyang buling-bulingan, and then kisa may nagpaluyo niya, mo na ang katong pahimoon tang Vice Governor ni late Mayor Aldong Paruhinog niya na sambahan lang po nga may daog atong 2019 ay nagkabalaka na Dex, dili na atong problema, no? Mapildi na ni Mayor Jason karong sunod eleksyon. So ilahan ng kumbate dito sa District 1, no? Og sa akong gingon nganong pakialaman Manila ang atong distrito na diha kani sa ilahang distrito wa man gani sila nabuhat, no? So they should focus their own, no? So muna na sila Dex, kauban na siya itong Mr. Villarin nga taga-Aluran po nga pag-post-post lang, no? So that kanang kung that is not an issue which is our concern, ilahan ng gitawag nga part of their demolition job, no? Tungod kay tuwa man sila lagi kauban man sa mga drug personalities o mga illegal nga mga grupo nga mo'y atong gipusgay diri sa atong Distrito 2. O naturalmente, ni connect sila kay gusto po sila nga motabang nga makarecover diri sa atong segundo distrito. And as a matter of fact, no, we pray that the current provincial government can do something also against these people. Okay, thank you, Gong. Second question is, karong Monday, doon na matod pa nimo nga doon ay paghimuon nga hearing sa Committee of Good Government and Public Accountability. Diin mo ni ang ilang gibasihan kung diha sa social media nga tungod ini kining alleged demolition, doon na daw maabot nimo nga suspension. Pwede ba nato ni hatagan og katinawan? Dex, ang akong gahom gikan sa mga katawhan sa segundo distrito, ang mga katawhan sa segundo distrito nga mo'y nagsuporta nako, mo'y nagmahal, sila ra pod may makapapahawa nako pinaagi sa usa ka eleksyon, no? So that hearing tomorrow is just in connection with the allegations of Congressman Marcolita, no? Dili ako mo'y gi-investigate ni ana, no? And I am a member of the committee. I would be there to protect the interest of our people. Muna ang ilang gitawag og misinformation, misleading the public, no? So dili na nato tagaan og mga katawhan kay, as I said, klaro man ang ato ang nakita man na, no? Kapit na mahuman, maka-benefits, no? So kita na noong nagbuhat og para sa kayuhan, kita na nooy ma-investigate. Naunsa naman ini ang no? Siyang dili taga diri, siya na noon mooy
nagpatuo nga nagmahal sa taga diri, no? So ang atong mga katawhan nasayod na dili malinglang kanang nagsakay-sakay og mga dami ang accounts or mga account nga sunod-sunod nila muna ilang gitawag nga trolls, no? So muna mga tao nga nagpusgay sa demokrasya sa ato ang katilingban, no? Okay, kung last third question na kung gusto ko yun kung nga matagaan o katinawan ni kabahin ba ni ilang giingon nga naglikay-likay daw ka sa ni Kong Marcolita kay tungod kay ang ilang gihimong rason is why you refuse to be interpolated by Kong Marcolita during your privilege speech. Next, sa rules and procedures sa Kongreso, katungod sa usa nga mag-deliver og privilege speech kung dawat o pangutana or sa English pa, whether he would welcome to be interpolated or not. No? Nasayod na ka nga, bastos na mangutana. Nasayod ka na sa imong iyahang katuyuan. Then imo pang tumagon. Mo bitaw ni atakaron sa ato ang programa kay adto ta moatubang sa mga katawhan nga atong giserbisyuhan. This is the purpose of our program, face and serve the people. O ato karon nga irregular ni kay mo punay forum nga ang ato mga katawhan makahatag og pangutana, clarification sa mga butang nga ang inyohang representative ang makahatag og katinawan. We will make this regular next, every Saturday, karon na Sunday lang nato, every Saturday. Then in every program nato, next Saturday I will convene the mayors of the second district. They will render also their respective reports sa ilang gipambuhat sa tagsatag sa kalungsod, ilang accomplishment, sa pandemya and development programs, and then ang mga lungsuranon, dili lang sa ako makapangutana sa kanila, sa ila. Next episode na to siguro dadon na to ang mga heads of the different national agencies atong imbitahon, DepEd, DPWH, DOH, SSS, kung unsa may mga pangutana sa ato ang mga kaigsuonan, then atong tagaan sila oportunidad in this proper forum, kay dire na to matagaan og aksyon kung unsa gi tinuod nga panginahanglan sa atong mga katawhan dito sa Kongreso. Ibalo na ka gitamas-tamasan ka ng tawana sa iyang privilege space mo bitato nga ato gyud barugan ang representasyon sa ato mga katawhan nga ay also responded to his privilege space. Kita na ninyo kung unsa ka bastos giharasta through in the guise of technicalities. So imo po bang ihatag ang maong what we call warmness and courtesy sa tao nga wala magrespeto og namas tama sa imong katungod og kadungganan sa mga katawhan nga imong girepresentahan? My goodness. Kung nakoy pangutana gamay para may bawan sa atong naminaw po nato karon. It was admitted by Congressman Marcolita nga katong sheriff nga mag-serve sa order iyang gitawagan nga ang sheriff nagsunod lang sa order sa presiding judge. Dili ba ni intervention on the part of Congressman Marcolita sa duties and responsibilities sa judiciary? Then ikaduhang pangutana, iya po ning admitar or iya mismong gisulti nga ang judge, presiding judge, nagdawat og 50,000 honorarium, which is not true. Nga miingon pa siya nga mo na pabor ang presiding judge. Is it not a demolition sa integrity sa presiding judge and also sa the whole institution sa judiciary? You're right, Brad Tupi. As a matter of fact, ang mga katawhan kana yung gibuhat gitagaan na og justiciable action ang mga katawhan. Kung ang mga katawhan mo file og complaint sa iya against sa ethics committee, kanang intervention niya gikan sa
katong pag-serve sa sheriff, because that is a clear intervention on the exercise of judicial functions of an independent body, no? So ato nang nibawaan, we have three branches in the government: the executive, legislative, kami sa legislative ni, and the judiciary. That is three co-equal branches of our government. And as a matter of fact, in one of our video conference with Secretary Anyo together with his Undersecretary and Legal, no, Director sa Legal, no. So, na-mention na sa Director sa Legal, those who bar the implementation of an duly issuances court order, pwede filean og contempt proceedings, no? We are just taking our call. The local government of Osamis, the city mayor, was present during that conference, and probably Dex inyo tong mapagawas, no? So we are just actually taking patience. Pero kung ang mga katawhan na maingon nga kinahanglan kung ato ng protektahan ang atong kadungganan o mo-file tag action in relation to that, then kinsa man kuon niya nga makabaliban sa tingog sa atong mga katawhan. Anyway, Dex, kung sa sunod na to nga episode, at least ma-disseminate na to sa mga katawhan ng mga programa para this is one way of making ourselves accessible, no? Bisan tuod sa pandemic, karon ni ako sa Manila with the technology nahimo na to ni, so ma-reach out ta sa ato ang mga katawhan. Mao katong imong gitext nako ganiha, Dex, nga nganong wala ko magsuot og orange na t-shirt karon, nganong nag-red ko ay siyempre, Dex, kaning red, no, o sa ato kong tema karon, this is the color of love, no? 15 days na lang from today, Valentine's Day na, no? So akong gisuot ang color, simbolo sa akong pagmahal ninyo o sa atong mga kaigsuonan nga atong gialagaran. O kaning base sa akong t-shirt, Dex, mo ni bravery, no? Kinahanglan kita mga kaigsuonan, we should stand brave, kinahanglan atong ipagawas ang atong baruganan, insaktong baruganan o kaisog para dili magmalamposon kining puwersa sa mga illegal, puwersa sa mga drug personalities nga gusto mo balik og negosyo o mo balik sa pangagamhanan diri sa ato ang distrito. Nay mga pangutana sa mga viewers, but I don't know kung ikaw ba ang mutubag ani or ang city government of Osamis usa ini ang ang 15 billion nga girelease sa syudad sa contribution sa project para asa daw to land acquisition. Now nganong dili pa man 100% bayad sa court ang lot and improvements para sa expropriation nga mauman ang required by law. Maligaw ang ilang ipasabot ngano ang yuta pa may gibayaran ang balay wala pa nabayari. Dex, sa iyahang pangutana daan, no? Atong i-anchor sa legal point of view. Ang iyang pangutana na dito ang tubag nga requirements for the issuance of the writ of possession of the court order kinahanglan madeposito sa daan sa complainant, plaintiff, in this case the city government sa Osamis, dito sa korte. So in short, dili to ma-serve tong maong writ of possession, dili ma-issue kung wala na maong compliance of the requirements, no?
insofar as the structure is concerned, naasad na gapon Dix na ana sa balaod. No, mo manggaling na katong uban gawas kang niri o kang tourist na nga bayra na tanan. No? So, ang kang tourist based on the last nga atong nabawat nga naara sa korte ang iyahang pundo o ang kay wala bang po niya adtoa dito ang bayad sa iyahang structure sa iyakwan wala po niya klima, no? So kanang 15 million na counterpart sa dakbayan, so mo na ang nagamit o pagbayad sa maong mga properties. Mo bitaw nang giklaro nato daan sa pagsugod nga ang maong programa, this is I think one of the very few in the Philippines nga ang owners, ang settlers bayran sa ilang yuta, bayran sa ilang structure, pagkahuman sila may mubalik og puyo, ihatag libreng yuta o libreng ulit. No? So, kung kanang nangutana, dili siguro na settlers, kung dili siya, so, ang tanan nga ni-claim na bayran. No? Doon na pala, I can recall, doon ay duha pa karon as what I have been informed. No? Doon ay duha pa karon diha kay nga wala mabayri, usa kanang landowners nga Carpio. Kay ang landowners nga Carpio sa record sa title ang maong ngalan namatay na ug namatay siya nga ulitaw. So kay namatay man siya nga ulitaw, ang succession would be in accordance with that, no? So muna gitawag og reserva trungkal. So ang kwarta karon na sa korte, gida-adjudicate pa sa korte kung kinsay lawful heirs na pwede maka-claim sa maong bayad, no? And then dunay usa po diha pod nga privately owned nga usa ka dakong pamilya sa atong bayan, and while the amount of with, no, so akong naibawan from the local government that they are just waiting for the concern to make the necessary claim insofar as the structure is concerned, no? So nang kaniri nga ang bana na nasa korte, no? O mayon siya ang bayad sa ang structure tungod kay wa man niya gipasulod ang assessors, no? Not the assessor's office, the one that will assist the improvement as contained in the order of the court. So nakahimo og assessment only after nga gi-vacate nila ang ilang property, kamo po mapoy pagsulod dito sa mga government officers mandated to make the assessment. So in short, well accounted ang 15 million na counterpart sa local government para sa bayad sa maong luti o structure. O nasayon na dates ang mga katawhan na sa administrasyon ni Mayor Ando, no, bisan og gamay ra diferensya sa budget sa atong miaging administrasyon, daghang kwarta na gipang gamit sa pagserbisyo sa mga katawhan. Even sa mga empleyado sa City Hall, they have been receiving bonuses which they were not able to receive before in the previous administrations, no? And even to the frontliners sa atong mga BSW, BPAT, and atong mga barangay officials, no? Mga gikinahanglan sa barangay, and lately na atong nahibaw-an katong different 51 units nga rescue vehicle. So both pasabot
tungod sa maayong pagkadumala sa Asenso Osamis team sa kwarta sa pangagamhanan sa dakbayan sa Osamis, daghan ang mga mihoras, daghan ang mga pundo na miabot sa katawhan in the form of services, pre-hospitalization and support. Ang katulang karon sa DepEd sa atong mga kabataan throughout Mindanao sa mga pareho nga classification sa dakbayan sa Osamis, it's only Osamis City who was able to provide more or less close to 58 million as per report of the City Mayor Tuming. No? Gihatag sa DepEd para suporta sa ato ang DepEd sa atong mga magtutudlo o sa mga kabataan in this new normal learning method brought about by the pandemic. So, iyon ana ang good governance, adherence sa ato ang current local government official sa dakbayan, dili lang sa atong dakbayan kundi sa mga kalungsuran, kay mo kana ang governing values and governing principles nga akong gipaabot sa atong mga kaubang mayores diri sa segundo distrito. Okay. Ikaw ang pangutan akong sa gi-raise sa atong mga viewers is kuno sa daw gid kuno makabalhin ang or unsang bulana ang mga beneficiaryo sa Lamang Housing Project. I have the report no sa kining DPWH no as of yesterday ang sa ilahang time frame, original unta nga time frame na was supposed to be December. Apan tungod sa mga kadugayon, pagsupak-supak, niniri, pagsupak-supak sa ilahang gisaligan nga congressman, no? So nadilatar. Based on the statement of time elapsed provided to me by the DPWH in their report, ang kanang phase 1, 2019 pa na, supposed to be May of 2019 pa na unta mahuman. No? Pero nasuspended kay wala makasulod ang kontraktor. Only nakasulod ang kontraktor katong pagsugod na og dismantle adtong mga settlers nga humana sila nakasabot sa gobyerno, and then misulod na ang contractor sa DPWH nga nag-clearing sa area. But that was already 2020. No? So, muna ang phase 1. Ang phase 2, mausad na nga tungod sa supak-supak ni Nire, so mo gyapon nadilatar, no? Kini mga bruhaha nga ilang karon ilang dala dito sa Kongreso. So ang ato ang DPWH and even the contractors are now nahasol na sad, no? Pag-attend po sa hearing to make the proper presentations, no? Wa may problema sila kay on record na naman na mo na ang presentation. So tungod na yun nangayo sila og extension nga karong Marso, no, ang phase 1 o phase 2, but probably dili pa na based on the kanang phase 1 basic dili pa madayon karong Marso tungod kay sa change order nga imbes 2-story mahimo na siyang 3-story kauban anang phase 2, no? So akong tan-aw Dix, dako ang posibilidad nga ma-turnover na sa local government o ngadto sa mga beneficiaries, makabalhin sila, pinaka-safe na karong bulan sa Mayo, no? Pinakadugay na sa based on my assessment on the report provided to me by the DPWH. Muna na ang katong dito na nga third unit, hopefully ma-demolish na ang kang Niri o kanang diha sa iyahang likod, no? At a proper time. So katong 80 million na to na for 2021 mo na to ang mukuan sa third unit o sa usa ka
structure diha nga which is their health center. And ang ato apong NHA, ang regional director nga mibisita earlier last year, no, nga ni promise po na nga tagaan og 50 million for the fourth unit. So we can imagine, we can project na by 2021 mahuman ang maong whole Lam-an housing project, more or less to benefit 100 settlers in the area. Okay, Kong. Last na ako ni nga pangutan na giris gyapon is to mga viewers. I don't know kung dami ba na or dili si Alexander Mateo. Dili ni in relation sa Lam-an housing project. But ang iyang chat is, good morning, nasugda na ba ang airport sa Usami sa pag-renovate, pagpalako, basin, maunhan na lang punta sa Pagadian City? Gwapo na nga pangutana, Dex, no? And it is even a question of concern. Sa ako nang earlier reported, ang atong pundo sa modernization sa Osamis Airport 2015, 2016 na pundo ng NAA. So, ang nadilataro sa ang implementation tungod po gihapon sa issue sa site acquisition, no? So, doon ay pipila ka tag-iya sa yuta nga wala magkaariglo, so may result na po og expropriation case ang ato ang DOTR through the Civil Aviation Authority of the Philippines kon kaap og tungod po sa kanang gitawag nato nga normal or the proceedings sa korte, bisan na file ang expropriation case way back early part of 2019, I was informed na just lately na issue ang writ opposition sa atong Osaka sala diri sa RTC sa Dakbayan sa Osamis. So kanang na ang area mo kana ang diha ibutang ang atong bag-ong terminal building, no? I-modern terminal building nga medyo ibutang talang mas gwapo pa siguro sa atong silinginan nga lugar tungod kay ato man ang gipa-design nga tube ready, no? Tube ready nga ang embarkation o disembarkation dili na kamo kanaog pa sa land area kundi connected na paingon dito sa terminal building sama diri sa Dakbayan sa Manila. So diha ang bag-ong terminal building ipron og ang entrance, no, ang maong entrance paingon sa ato ang airport. Ang other development, ang widening of the runway nahuman na nang naa, no, og naalang tay gamay kulang karon ang expansion sa runway nato nga para maka-accommodate sa Airbus 321 kay dunay mga gitawag og airlines chismis na posibilidad na ang Airbus 320 i-phase out sa mga airlines, pulihan lang 321 kay mas economical kuno ang 321. So kung pananglitan o ma-phase out ang 320, dili makalan ang 321, so mahimo na po niya nga maparihan na po ang atong airport sa unang panahon nga masayang mahimo ng Carabao Port, no, as we had experienced before, no. So ato na ang tang gipapunduhan kay para ready ang ato ang runway for the bigger aircraft such as 320 to land. But sad to say nga wala nato na ma-approve aning 2020, 2019, 2020 o 2021 tungod kay based on our budgeting ko naa pa man ang pundo, no, sa atong terminal building o sa iyahang site development, wala pa man mahuman ang maong proyekto tungod lagi kay naantala sa maong site acquisition sa maong area. So sa atong hisgutan na sa miagi natong pakiginabi sa atong mga katawhan na this is really one of the challenges which calls a political will, no? Sama ra sad ni sa atong gibuhat political will nato na magmalampuson ang Lam-an housing project, then we have the same political will, no, para usab nga ang maong proyekto sa airport magpadayon og mahuman. And as a matter of fact,
karon Dix, kanang atong karsada nga gikan sa Tanggob no nga Molicos Banyadero, hopefully by 2021 no kani dili man kaab ni sa DPWH no, so nahinahinay sulbad putong road right of way ma-connected na no nya kanang diha maong kana nga airport road diha pud mo connect unya ang bag-ong karsada paingon sa bag-ong terminal building no. So we are looking forward no tungod lang pod sa pandemya ning 2020 nga wa kay ta maka lihok yun sama sa atong nilihokan atong before sa pandemya. We are looking forward nga karong 2021 no nga mahuman ang maong proyekto sa ato ang airport, part of the modernization program na akong gikumbati since 2014 no on my first budget hearing na akong naapilan isip inyong congressman. Salamat kong. Akong murag mi kuanata, misangko na sa oras, ato lang ipadayon ang mga pangutan na karong Saturday kay regular naman ta. So amo lang pangayoon ang imuhang closing statement dugang pagtibaya ngadto sa mga katawhan, ilabi na sa katawhan sa Siguno distrito. Yes, Dex, daghang salamat og sa ato ang mga kaigsunan nga karon nagsunod sa ato ang programa og tanan nga kanunay nagsuporta, naghatag og inspirasyon sa ato ang pagbarog sa kaligdon. Salamat sa inyo makananayon nga pagsuporta og sa akon nang giingon ayaw mo og kabalaka nining atong sitwasyon karon. Ang importante lang nga atong mapadayon ang kasibot o ang ato ang malig-on nato no ang atong panaghiusa kay dili basta-basta ning atong kontra no. We have not yet fully achieved the goal na mahimong mahamugaway ang atong peace and order situation na ma-maximize to the best, which would be ready sa ato ang development plan nga atong gihanay para sa ato ang dakbayan o sa ato ang distrito. O sa akong gingon, together we stand united, and as long as I am your leader, I continue to fight with you against the enemies of the Messiah. Daghang salamat, may punto ka na itong tanan.